we see to it na nag-uusap kami. And after that, we come up kung ano yung nakabubuti sa marami. Ganun lagi ang aming desisyon. Ako, naalala ko pa nga po noon, nung bago kami ikasal ni Christopher, naghahanap talaga kami na magki-cater. Maliit pa po noon ang office ninyo. Yun sa Don Antonio ang aking napuntahan noon. Pero ang nakaakit po sa akin, sa kanilang tagline ng VSNF ay elegant yet affordable. O, diba? Kaya naman sabi ko, go na ako niyan. Talagang isa rin akong VSNF baby. Pero, pag-uusapan natin, yung naging paglago ng VSNF na eventually nagkaroon pa ng ibang business venture. Pagbabalik po yan ng Go Negosyo, kaya mo! From delivering pack lunch, ngayon po isang malaking catering business na talaga ang VSNF. Kaya nga po, naging tuloy-tuloy na talaga ang pag-unlad, syempre naging malaki na ang VSNF. Nagkaroon po kayo ngayon ng bagong business venture aside from VSNF. At ito nga po, nagkaroon na kayo ng sariling venue. At ito nga po ang Grand Terrace. So, paano po kayo napunta naman sa ganyang business? Nung pagkatapos na maituloy ko yung kwento ko kanina, Gladys, so di ba nag-start kami ng pack meals. After that, nagpa-cater na yung mga iba-iba naming clients. And then, after several years sa catering business, yung 10 years namin are hard struggling years. Yun yung years na nagpapakilala pa kami sa mga tao, sa industriya. So, 10 years maliliit lang muna yung mga catering na nakukuha namin. And then, after 10 years sa catering business, we diverted sa wedding industries. At doon nga kami nakilala at isa nga kayo doon sa mga naging client namin. Also, naging client din namin si Regine Tolentino and si Lando Vera Perez. And then sila Aiko, sila Carol Banawa. So sa mga celebrity weddings po talaga, celebrity parties also. Marami-rami na kaming kine-cater ng mga celebrity parties. And then nung nakilala na kami sa wedding industry, napagdesisyonan namin na magtayo ng sarili naming events place. At ito nga yung The Grand Terrace, which we started operation 3 years ago. Another venture that we just launched last November is the Elation. This is a chocolate and shooters buffet. Wow! Bali, ang nagmamanage na nito ay yung mga anak ko. So, we just launched this last November. From delivering pack lunch, ngayon po, iba-iba na ang business venture. So, last na lang, Tita Jo, tips for the aspiring entrepreneurs na gustong siyempre sumunod sa yapak. Ang talagang namin dito, ang talagang tips namin sa mga young entrepreneurs na nagbabalak na magnegosyo rin is kailangan talaga dito ay hard work. Yun talaga ang key to success. Hard work and of course, coupled with that is yung ating faith in God. Hindi mawawala yung kailangan na tatawag tayo sa taas para hindi tayo pababayaan sa lahat ng mga endeavors na gagawin natin. Yun, and of course, yung mga tao na tumutulong sa atin, yung mga employees, huwag natin silang kalilimutan. Kung saan tayo, kailangan we share with them. Kung tayo kumita ng kung ano man yung ine-earn natin, we share with our people. So, treat them well, yes. Diba? So, salamat, Tita Josie. Gladys, miss na miss ka na namin dito. And of course, sa iyo, Sir Joey, miss na rin kita. At syempre, sa lahat ng mga kago-negosyo ko na nanonood dito sa napakagandang programa. At syempre, diyan sa'yo, Renita, ang letter sender na nag-request daw para ma-feature ako dito. Thank you so much. At interesado ka sa akin. Anyway, unang-una, sorry. Gladys, Sir Joey, hindi ako makapunta dyan sa studio dahil super busy ako dito. Kasi alam niyo naman ng negosyo, pag lumalaki, kailangan hands-on ka. And thank you so much naman at nagpa-unlock naman yung mga staff nyo, crew nyo dito. Dinayo pa ako dito sa aking munting salon. Anyway, Renita, madami ka daw questions para sa akin regarding doon sa mga tungkol sa pagninegosyo. Okay, sa abot ng makakaya ko, sasagutin ko lahat yan. Asa na mga questions mo? Eto na. Renita, eto na iyong first question. Okay? Ano at sino ang pinaghuhugutan mo ng inspirasyon mo sa pagsisimula ng negosyo? At meron ka din bang negosyo idol na naging inspirasyon mo sa pagsisimula? Okay Sige.
Ano at sinong pinagugutan mo? Unang-unang pinagugutan ko na inspirasyon, wala nang iba, ito lagi sasabihin ng lahat, pamilya. Ganun naman lagi. Family lagi ang uunahin mo at yung pang sarili mo, nawawala yan. Minsan pumapangalawa na lamang. After family nga yung pang mga ibang tao sa paligid mo na lumalapit sa'yo para humingi ng tulong. Ang pinagugutan ko na inspirasyon, yung mga tao niyan, para lalo ko mapagbuti ang trabaho ko. Akala ko na yung practice makes perfect. Wala lang yan. Pero nung ginagawa ko na, totoo. Practice. At hanggang ngayon, si Fanny Serrano po, nagpa-practice pa rin. Second question. Sana okay yung sagot sa unang question mo, ha? Okay. Totoo po ba na nagsimula po kayo sa hiram ng kapital? At ano po mapapayo nyo sa mga gustong magsimula ng salon business pero walang sariling puhunan? Yes, totoo to. Ang nagpahiram sa akin ng puhunan noon ay si Alex Mulak. Yun yung father ni Nino Mulak. I'm sure you remember Nino Mulak. May asawa at anak na rin ngayon yun. Nagtayo ang father niya ng El Nino Apartel dyan sa May San Juan. And he approached me para ang motibo niya lang, ipahiramin niya akong puhunan magtayo ng Fanny Serrano Salon sa ground floor ng kanyang building. Para daw pag in-endorse ko ang parlor ko, nakaduktong na doon, thank you very much for your hair and makeup, Fanny Serrano of El Nino Apartel. So, medyo tago yung lugar pero yung lakas ng loob. Alam mo, pagtatayo ng negosyo, sugal din yan. So, during that time, nagsugal ako. Kasi bihira ka makakita ng taong lalapitan ka para pahiramin ka ng puhunan sa negosyo. So, doon nagsimula ang Fanny Serrano sa El Nino Apartel dyan sa San Juan. Talagang nagpursige ako kasi babayaran mo yung utang na yon. Okay, next. Uy, last na to. Okay. Renita, ito ang last question mo. Ano po ang maipapayo nyo sa akin na gustong-gusto na rin makapagsimula ng salon at maging katulad nyo na umunlad at nakilala sa ganitong negosyo? Katulad na sinabi ko doon sa kanina namang question, kailangan buo ang loob mo. Yung bang mayroong kang puso. Hindi kailangan marunong ka. Dahil hindi ako marunong mag-makeup, mag-hairstyle. Wala akong alam nun sa parlor. Ang una kong trabaho boy. Taga-tawag ng taxi, taga-bili ng soft drink. Ang unang-una kong trabaho, taga-shampoo. Wala akong alam. Kaya lang, nagpursige akong matuto. Talagang nag-aaral ako sa mga magazine, kinokopya ko yan, at ang pinagpa-practice ako nung araw, mga katulong ng kapitbahay namin. At hindi ako kumukuha ng talagang magagandang mukha. Kailangan yung bang i-makeover ko. Dahil doon ako na-challenge. Yun ang magpapatunay kung tama na ang takbo ng kamay ko. Kung kukuha ka ng maganda, okay, kasing ganda ko, kasing ganda ni Gladys. Wala yun. Hindi mapapatunayan kung saan tumakbo ang daliri mo. Kailangan doon ka pumunta sa meron kang babaguhin. Yun. At higit sa lahat, siyempre, yung pananalig mo sa kakayahan mo, na isa lang naman magbibigay ng kakayahan na yan at magtuturo sa'yo. Siyempre, of course, aasahan nyo sa akin yan, ang Panginoon, ang ating Panginoon Diyos na magbibigay sa inyo ng power lalo. Basta nakakapit na kayo at magtiwala kayo, yung faith ninyo na makakaya nyo yan. Nakaya namin, kaya mo. Okay? I hope, Renita, nasagot ko lahat ng katanungan mo at sana makatulong yan sa mga future na plano mong pagpapatayo ng negosyo, okay? Gladys, salamat, Sir Joey. Gladys, ano ka ba? Pasyalan mo naman kami uli dito. Gusto mo sponsor ka namin dito sa show mo, okay? And of course, sa lahat, maraming salamat sa pakikinig nyo. I hope nakatulong ako sa inyo. And of course, nangangarap ako na hindi ito ang una at huli na pagsasama natin. Kita-kits tayo, ha? God bless po. Thank you. Bye. Thank you so much for gracing the show, TF. At pasensya ka na dahil hindi kita nabibisita dyan sa iyong salon at sa bago mong business. But definitely, talagang bibisitahin kita dahil miss na kita. And of course, thank you so much for the inspiration. At sa iyo naman, Renita, at sa iba pa po nating mga gusto mag-umpisa ng kanilang sariling salon business, I hope na motivate namin kayo upang paunlarin at magsimula ng isang bagong salon business. And for more inspiration and negosyo tips, please grab a copy of Joy Concepcion's 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs. Ayan po, at isa po tayo dyan sa mapalad na nalagay dito sa book. And of course, may bago po itong 21 Steps on How to Start Your Own Business. Available po at all major bookstores nationwide. Muli po, magkita-kita tayo sa another exciting episode of your #1 negosyo partner on TV. This is the all-new bigger, better, and brighter Go Negosyo, Kaya Mo!